Pinanala ang ilang eksperto sa nauusong Money Hunt Challenge sa social media. Pinag-uusapan ito dahil kung minsan nagiging peligroso at nagdudulot ng gulo ang pagpapahanap sa netizens ng perang itinatago sa iba't ibang lugar. Magbabalita, Simon Gualvez. Walang kwentang content na naman. Sa videong ito, makikitang nagtatakbuhan ng grupo ng mga lalaki sa gilid ng isang sasakyan. Nadaganan na nga nilang isa't isa sa pagmamadali. Pakay kasi nila ang kahong ito na may nakadikit na pera. Nakuha niya na. Okay, bibigyan ko na lang kayo. Sige, itatayo na kauna talaga. Sige. Sa isa pang video, halos magkasakitan na ang dalawang lalaking ito. Makuha lamang ang pera sa likod ng isang poster. Ito ang Money Hunt Challenge na patok ngayon sa social media. This is just another form of poverty porn na kung saan ang main bentahe is yung kahirapan ng tao. Gumagana lang yung money challenge na yan, syempre dahil mahirap yung mga viewers mo. Kasi kung mayaman at kaya nilang kitain yan, tingin mo pagka-aaksayahan nilang panoorin yung vlog mo para alamin kung saan nila ilalapag or saan nyo ilalapag yung pera? I do not think so. Gawang consent yung desperation ng mga tao doon sa paghahanap ng pera. And, di ba? Sino ba talagang natutulungan dyan sa ginagawa nila? Yung binibigyan nila ng pera or yung nagbibideo sa kanila para kumita, pagkakitaan, yung katawa-tawa, yung pagiging desperado ng mga naghahanap ng pera, yung pakikipag-agawan nila, pakikipagbalyahan nila doon sa maliit na halaga na pera na pinang-aakit nyo. And syempre, to the rescue na naman yung mga mangmang na Pilipino. Yung mga ayaw mag-improve sa sarili at umaasa sa ganyang klaseng content. Hopefully, manalo at manalo or dumami yung mga ganyan nagko-content para imbes na sila mismo yung mag-create ng value para kumita ng mas higit pa doon sa pinantatapal sa kanila ng mga vloggers na yan na pera, of course, hindi na sila gagawa ng ganong bagay kasi nga, bakit pa? Marami namang vloggers yung magbibigay ng pera sa kanila. Dahil dahil nakakaawa kayo? Dahil wala kayong kakayanang kumita ng pera? Oh, that's poverty porn. Pinagkakakitaan ng mga ganyang klaseng vloggers yung kahirapan and desperation ng mga Pilipino. Na kung tutuusin, kung yung content nila is something that you could use to improve yourself, hindi nyo kailangang magmukhang tanga, magmukhang desperado doon sa content nila para lang magkaroon ng ganong kalaking pera. Anong natutunan ng mga tao doon sa panonood ng content nyo? 'Di ba? Para lang silang nag-aabang na malaglag yung bayabas doon sa puno para dumiretso doon sa mga bibig nila. Ganyan yung mga influencer na gustong-gusto ng mga Pilipino because tinotolerate yung katamaran at kamangmangan ng mga Pilipino. Siyempre, pag tumalino na yung mga Pilipino, tingin nyo ba kailangan pa natin yung mga ganyang walang kwentang vlogger na yan? 'Di ba? Hindi na. Because you know why? You could actually produce the same amount, kung hindi man more than what they are offering. 'Di ba? Para kang binayaran ng 20 pesos para magmukha kang tanga sa harap ng milyon-milyong tao. Yan yung silbi ng mga ganyang klaseng influencer, and yet Filipinos are welcoming that kind of influencers or vloggers kasi nga, natutulungan naman kami yan eh. 'Di ba? Pero hindi nyo nare-realize yung sarili nila, yung tinutulungan nila sa pagbidyo ng pagiging desperado nyo doon sa maliit or kakaunting halaga. Wake up, Philippines! Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.